Sa isang tahimik na baryo na malayo sa syudad, nagsimulang kumalat ang usap-usapan tungkol sa isang batang lalaki na madalas makita tuwing hating gabi sa isang makipot at madilim na eskinita. Ang bata ay mainosenteng anyo, payat, maputla at nakasuot ng lumang damit. Tila maraming beses nang nalublob sa putik at alikabok. Ngunit ang kanyang pinakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Malaki, malalim at puno ng lungkot na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. Isang gabi, si Mang Berto, isang magsasakang pauwi mula sa kanyang taniman, ang unang nakatagpo sa batang iyon. Naglalakad siya nang marinig ang mahina at malambing na boses sa likuran niya. "Tatay, tulungan niyo po akong makauwi." Napalingon si Mang Berto at nakita ang bata na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakangiti, ngunit may bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata. "O anak, ba't ka nandito? Nasaan ang mga magulang mo?" Tanong ni Mang Berto habang nilalapitan ng bata. Agad niyang inisip na baka nawawala ito o naiwan ng mga magulang. "Hindi ko po alam kung paano umuwi." Mahina, ngunit malambing na sagot ng bata. Tila halos umiiyak. "Pwede po bang samahan niyo ako?" Nakaramdam ng awa si Mang Berto. Inabot niya ang kamay ng bata at naramdaman niya ang malamig na palad nito. Tila galing sa matinding lamig o matagal nang nasa labas. Habang hawak ang kamay ng bata, nagsimula silang maglakad sa makitid na daan. Tahimik, ngunit puno ng malamig na simoy ng hangin. Walang ano-ano ay naramdaman ni Mang Berto ang biglaang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Ngunit pinilit niya itong huwag pansinin. Habang sila ay naglalakad, muling nagsalita ang bata. "Tatay, masaya po ba kayo sa buhay niyo?" Isang inosenteng tanong, ngunit may kakaibang lamig sa tono ng kanyang boses. Napahinto si Mang Berto, bahagyang nagtataka. "Ha? Oo naman anak. Bakit mo naman natanong yan?" Sagot niya, pilit nang umiti upang hindi masindak sa kakaibang tanong. Biglang lumapit ang bata at ang kanyang mga mata ay tila nagbago. Naging mas malalim, mas malamlam at tila may itinatagong sikreto. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay biglang nagkaroon ng kakaibang anyo. Isang uri ng ngiti na may mapanling ng nakasiyahan. "Masaya po ba kayo? Kahit na alam kong may bagay kayong pinagsisisihan. Alam nyo, yung nagawa nyong kasalanan noon, napilit yung kinakalimutan." Nabigla si Mang Berto. Biglang sumikip ang kanyang dibdib at tila ang mundo ay naging mas mabigat. Paano nalaman ng batang ito ang bagay na matagal na niyang inilibing sa kanyang nakaraan? Ang isang lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang kasalanang pilit niyang pinagtatakpan at tinatakasan. Paano mo nalaman yun?" Nanginginig na tanong ni Mang Berto habang unti-unting bumibitaw sa kamay ng bata. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lang ang bata ng mas malawak. Isang ngiti na puno ng kasamaan at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim ng gabi, dahilan upang kaagad na tumakbo si Mang Berto. Habang tumatakbo papalayo si Mang Berto, ang halakhak ng bata ay narinig niya sa buong daan. Isang nakakatakot na tawa na bumabalot sa buong iskinita. Puno ng takot at pawis si Mang Berto nang makarating siya sa kanilang bahay. Ngunit kahit anong pilit niyang kalimutan ang nakita at narinig, ang mukha ng batang iyon ay hindi na mawala sa kanyang isipan. Kinabukasan, natagpuan si Mang Berto sa kanilang bahay, wala ng buhay, at may bakas ng matinding takot sa kanyang mukha.
Nang sumunod na araw, nagulantang ang baryo sa balitang natagpuan si Mang Berto na wala ng buhay sa kanilang bahay. Ang kanyang mukha ay balot ng takot at ang mga mata ay nakadilat na parang may nakita siyang hindi niya matakasan. Hindi maipaliwanag ng kanyang pamilya ang biglaang pagkamatay niya, lalo na at wala naman itong iniindang sakit. Habang ang mga tao sa baryo ay nagluluksa, kumalat ang usap-usapan tungkol sa batang nakita ni Mang Berto noong gabing iyon. May mga saksi na nagsasabing nakarinig sila ng mababang tawa mula sa madilim na eskinita ng gabing pumanaw si Mang Berto. Ngunit marami ang hindi makapaniwala. Isang bata na may ganitong kakayahan na magdala ng takot, parang imposibleng paniwalaan. Ilang araw ang lumipas at tila bumalik na sa normal ang baryo. Ngunit ang ilan ay natatakot pa rin maglakad sa eskinita kapag sumapit ng gabi. Hanggang sa isang gabi, isang binatang nagngangalang Carling ang naglakad pauwi mula sa baryo matapos makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Habang humahakbang siya sa makitid na daan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim. "Kuya, tulungan mo po akong makauwi." Isang inosenteng boses ng bata ang bumati sa kanya mula sa likuran. Napahinto si Carding at nilingon ang pinagmulan ng boses. Nakita niya ang isang batang nakatayo sa tabi ng poste, nakasuot ng lumang damit at nakangiti na parang walang bahid ng kasamaan. Hindi pa siya nakakita ng bata sa oras na iyon sa eskinita, kaya nagtataka siya kung bakit ito nag-iisa. "Anong ginagawa mo dito, bata? Bakit hindi ka pa umuuwi?" Tanong ni Carding, bahagyang lasing ngunit may awa sa kanyang boses. "Hindi ko po alam kung paano umuwi," sagot ng bata ng may malambing na boses. Nakatitig sa kanya ng may pagkalinga. "Pwede po ba akong sumama sa inyo?" Sa puntong iyon, tila nagkaroon ng saglit na takot sa puso ni Carding. Ngunit hindi niya ito pinansin. "Sige, halika't samahan kita pa uwi," sagot niya at tinalalayan ng bata. Hawak ang malamig na kamay nito. Nagsimula silang maglakad sa eskinita. Habang naglalakad, nagtanong ang bata, "Kuya, masaya ka ba sa buhay mo?" Napalunok si Carding. Inosente ang tanong, ngunit tila may kakaibang laman. "Oo naman," sagot niya, ngunit naramdaman niyang may bigat ang kanyang dibdib, lalo na nang magsimulang magsalita ang bata. "Pero alam mo kuya, nararamdaman kong hindi mo kayang takasan ng mga kasalanan mo." Bumigat ang kanyang hawak sa kamay ng bata at bigla niyang naramdaman ang malamig na singaw ng hangin na tila nakakulong sa kanya. Hindi ko alam sinasabi mo," tugon ni Carding, pilit na humahakbang palayo. Ngunit naramdaman niya na hindi siya makabitaw sa kamay ng bata at ang paligid ay tila unti-unting nagdidilim. Ngumiti ang bata, ngunit hindi na ito isang inosenteng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang mga labi ay kumibot ng mapanguyam. "Alam ko ang lahat, Carding. Alam ko ang mga lihim na pilit mong tinatakasan, ang mga kasalanan mo na pilit mong kinakalimutan." Pumigla si Carding, ngunit hindi siya makaalis. Ang malamig na kamay ng bata ay tila may humihigpit na kapit sa kanya, at ang paligid ay naging mas madilim. Ramdam niya ang bawat patak ng malamig na pawis sa kanyang noo, at ang puso niya ay nagtatakbo sa takot. "Pakawalan mo ako!" sigaw niya, ngunit ang bata ay humagikik ng malamig at malalim na tawa. Sa gitna ng kanyang pagsigaw,
Biglang bumitaw ang bata at nawala ito sa dilim. Iniwang mag-isa si Carding sa gitna ng iskinita, nanginginig at puno ng sindak. Tumakbo siya pauwi, halos matapilok sa kanyang mga hakbang. Ngunit kahit nasa ligtas na siya ng kanyang bahay, hindi niya matanggal sa kanyang isipan ang mga mata ng bata na tila sinusundan siya. At ang boses nito na tila naririnig pa rin niya sa kanyang tenga. Kinabukasan, natagpuan si Carding na wala ng buhay sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga kamay ay may mga gasgas na tila pilit na nagtatangkang makatakas sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isa pang katawan ang natagpuan. Isa pang misteryo ang bumalot sa baryo. Mula nang matagpuan si Carding na walang buhay sa kanyang silid, nagumpisang lumaganap ang takot sa buong baryo. Sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga taong nakakausap ng batang iyon sa madilim na eskinita. At ang bawat biktima ay natatagpo ang may bakas ng matinding takot sa kanilang mga mukha. Hindi na lamang chismis ang usapin tungkol sa bata, kundi isang mabigat na babala sa lahat. Kahit ang mga matatapang sa baryo ay umiiwas ng maglakad sa eskinita kapag sumasapit ang gabi. Ngunit isang gabi, si Linda, isang babaeng kababalik lamang mula sa Maynila upang bisitahin ang kanyang ina, ang nakasalubong ng bata. 12:00 na ng gabi nang siya ay umuwi. At tila may dumaan na malamig na simoy ng hangin sa kanyang tabi. Mula sa isang sulok, lumitaw ang isang batang nakangiti. Ang mga mata nito ay kumikislap sa ilalim ng dilim. Ate, pwede niyo po ba akong tulungan? Nawawala po ako eh. Sabi ng bata sa isang boses na malambing at puno ng pakiusap. Napatingin si Linda at kahit alam niya na may mga kwentong kumakalat tungkol sa batang ito, nag-alinlangan siya. Hindi maaaring totoo ang mga kwento, inisip niya. Isa lang itong batang nangangailangan ng tulong at walang dahilan para matakot. Halika, iho. Sagot niya ng may malasakit. Saan ba ang bahay niyo? Ngunit sa halip na sumagot, ang bata ay ngumiti lamang. Masaya ka ba sa buhay mo, ate? Tanong nito at naramdaman ni Linda ang bigat ng tanong na iyon. Sa unang tingin, tila ito ay simpleng tanong. Ngunit habang sinasabi ito ng bata, parang may puwersang tumusok sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanya at nagumpisang bumigat ang kanyang pakiramdam. Bakit mo naman na itanong iyon? Pilit niyang ngiti kahit unti-unti nang lumalalim ang takot sa kanyang puso. Ngumiti ang bata, ngunit ngayon ay mas naging malupit ang kanyang anyo. Ang ngiti nito ay tila nagbubunyag ng lihim. Isang mapait at madilim na lihim na si Linda lamang ang nakakaalam. Dahil alam kong marami kang kasalanan, hindi mo kayang itago. Bulong ng bata at ang kanyang mga mata ay tila sumisid sa kaniniman ng kanyang alaala. Hinihimay ang bawat lihim na pilit niyang ibinaon sa limot. Nagsimulang magpintig ng mabilis ang puso ni Linda. Pilit niyang iniwasan ang tingin ng bata, ngunit hindi niya magawang umiwas. Parang may lakas itong sumisipsip sa kanya. Hinihila ang kanyang mga alaala mula sa pinakailalim ng kanyang isipan. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Linda, nanginginig ang boses. Alam ko may isang bagay kang nagawa noon. Napilit mong nililimot. At alam kong gusto mo itong itago sa lahat. Tugon ng bata habang dahan-dahan itong lumalapit. Ang kanyang ngiti ay tila nagiging mas mabagsik at mas nakakatakot. Pero hindi mo ako maluloko. Ate,
Alam kong totoo. Alam ko ang mga bagay na pilit mong itinatago. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Linda. Tumakbo siya, pilit na tinatakasan ng bata. Ngunit kahit anong bilis ang kanyang hakbang, tila naririnig pa rin niya ang tawa ng bata sa kanyang likuran. Ang malamig at malalim na halakhak na bumabalot sa dilim. Pagkarating niya sa kanilang bahay, agad niyang isinara ang pinto. Hingal na hingal at nanginginig sa takot. Ngunit kahit nasa loob na siya ng bahay, hindi pa rin mapawi ang bigat sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, sinusundan pa rin siya ng mga mata ng bata. Kinabukasan, natagpuan si Linda sa kanilang sala. Nakaupo sa sahig at nakabaluktot. Ang kanyang mga mata ay nakadilat sa kawalan. Wala na siyang buhay. At ang kanyang mga kamay ay may marka ng matitinding galos. Tila pilit na kumapit o nakipaglaban sa hindi nakikitang nilalang. Sa bawat sulok ng baryo, ang takot ay lumaganap. Parang sumpa ang batang iyon. Isang demonyong nagpapanggap na inosente. Ngunit may dalang kamatayan sa mga nakakakita at nakakausap nito. Simula ng pagkamatay ni Linda, walang sino man ang naglakas loob na lumapit sa bata. Kahit pa ito ay magpakita at magtanong. Lumaganap ang takot sa baryo, kasunod ng sunod-sunod na kamatayan. Ang madilim na eskinita na minsang nilalakaran ng mga tao ay naging tahimik at puno ng kilabot. Wala nang may gustong dumaan doon, lalo na kapag sumasapit ang hating gabi. Hindi na ito basta usap-usapan lamang. Ang batang iyon ay tila isang sumpa na nagpapakita at pumapatay ng mga tao sa pamamagitan lamang ng mga salita at ngiti. Ngunit si Mang Turing, isang kilalang albularyo ng baryo, ay hindi papayag na magpatuloy ang takot sa kanilang lugar. Isa siyang matanda, ngunit matapang na lalaki na nakaranas ng maraming kababalaghan sa kanyang buhay. Kaya isang gabi, nagpasya siya na puntahan ang eskinita upang harapin ang batang nagpapakalat ng takot at lagim. Bitbit ang kanyang mga anting-anting at mga dasal na inipon mula sa mga sinaunang aklat. Tinahak ni Mang Turing ang madilim na eskinita. Nakadama siya ng kakaibang lamig habang lumalapit sa pusod ng eskinita. Ngunit hindi siya nagpadiig. Nagpatuloy siya hanggang sa makita ang batang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, nakangiti at tila walang bahid ng kasamaan. "Lolo, pwede niyo po ba akong tulungan?" Tanong ng bata sa isang boses na malambing ngunit puno ng misteryo. Hindi sumagot si Mang Turing. Sa halip, tinitigan niya ang bata. Pinagmamasdan ang bawat kilos nito at ang bawat paggalaw ng mga mata. Hindi makakaila sa kanya ang kakaibang aura na bumabalot sa bata. Malamig, madilim, at nakakatakot. "Alam kong hindi ka totoong bata," bulong ni Mang Turing habang iniaangat ang kanyang anting-anting. "Isa ka nila lang na nagpapanggap lamang, nangaakit ng mga inosenteng kaluluwa. Ano ba talaga ang gusto mo?" Ngumiti ang bata, ngunit ang ngiting iyon ay nagbago mula sa inosenteng ngiti patungo sa isang masamang ngisi. Isang uri ng ngiti na puno ng pangungutya at pangaakit. "Alam mo kung sino ako, hindi ba?" bulong ng bata, at ang kanyang boses ay tila nagiba. Naging malamig at mas malalim. Parang maraming boses ang nagsasalita ng sabay-sabay. "Isang demonyo!" bulong ni Mang Turing, nakaramdam ng kilabot sa likod ng kanyang batok. "Bakit ka narito? Bakit mo pinaparusahan ang mga tao sa baryo?" "Pinaparusahan?
Tumawa ang bata. Isang halakhak na tumusok sa pandinig ni Mang Turing. Hindi ko sila pinaparusahan, Lolo. Pinapakita ko lamang sa kanila ang kanilang mga sariling kasalanan. Mga kasalanang pilit nilang itinatago, mga lihim na pilit nilang nililibing. Sila mismo ang nagpaparusa sa kanilang sarili. Nakaramdam ng matinding takot si Mang Turing. Ngunit, hindi siya nagpadaig. Hindi ka namin kailangan dito. Ikaw ay isang sumpa na nagdadala ng kamatayan at takot. Paalisin kita sa baryong to. Wika niya habang sinimulan ang isang dasal upang itaboy ang demonyo. Ngunit, habang dinadasalan niya ang bata, narinig niyang muli ang halakhak nito. Ngunit, mas malakas, mas nakakakilabot at puno ng kasamaan. Akala mo ba kaya mo akong paalisin, matanda? Wika ng bata habang palapit sa kanya. Ang mga mata ay nagiging mas maitim at malalim, tila isang walang hanggang bangin. Matagal na akong narito, Lolo. At habang may mga takot, kasalanan at pangambahang mga tao, mananatili ako nakangiti sa kanilang mga panaginip at sa kanilang mga bangungot. Napaatras si Mang Turing. Naramdaman ang bigat ng bawat salita ng bata. Pilit niyang nilakasan ang kanyang dasal. Ngunit tila walang epekto ang kanyang mga dasal at anting-anting. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang malamig na haplos ng demonyo sa kanyang balat. At tila lahat ng kanyang mga takot mula pagkabata hanggang sa kanyang kasalukuyang buhay ay bumabalik sa kanyang isipan. Nagpupumilit na lumabas at saktan siya. Alam ko rin ang mga sikreto mo, Lolo. Bulong ng bata. Ang boses ay naging mas malamig, mas masakit. Alam ko ang mga kasalanan mo. Ang mga bagay na pilit mong inililibing. Hindi ka nalalayo sa mga biktima ko. Lahat kayo ay may tinatagong kasamaan! Sa isang iglap, naramdaman ni Mang Turing ang pagyakap ng matinding takot na hindi niya mapawi. Tila bumabalot ang dilim sa kanya at ang buong paligid ay nagiging malabo at balot ng kilabot. Ang bata ay hindi na isang bata kundi isang nilalang na puno ng galit, puot at kasinungalingan. Sa huling pagkakataon, pilit na itinataas ni Mang Turing ang kanyang mga dasal. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pagbigkas, isang matinding tawa ang narinig niya. Isang tawa na tila nagmumula sa libo-libong kaluluwa na nagpapasaklolo. Bumagsak siya sa lupa, bumibigat ang kanyang dibdib habang nakikita niya na unti-unting naglalaho ang anyo ng bata sa harapan niya. Nagising si Mang Turing ng madaling araw. Nanginginig at may magasgas ang kanyang mga kamay na tila pinilit niyang lumayo o makatakas. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan. Ang bata ay hindi lang basta isang sumpa. Isa itong demonyong nakakubli sa anyo ng inosente upang linlangin at wasakin ang sino mang meron ng takot at kasalanan sa kanilang puso. Hindi siya natalo ng demonyo. Ngunit, alam niyang hindi niya rin ito mapapaalis. Sa takot ng mga tao, halos wala nang naglalakas loob na lumabas tuwing gabi. Kahit ang mga kalalakihang kilalang matatapang sa baryo ay nanatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Nagdadasal sa bawat pagsapit ng dilim na hindi sila maging sunod ng biktima. Ngunit kahit gaano pa katatag ang kanilang mga pinto at kandado, ang kilabot na dala ng bata ay tila sumisiksik sa bawat sulok ng kanilang isipan. Isang gabi, hindi sumuko si Mang Turing at nagpasya
ang albularyo ng baryo na magsagawa ng huling ritual upang subukan ang pagtaboy sa nilalang na nagpapanggap bilang bata. Nag-anyaya siya ng ilang matatanda sa baryo upang magsama-sama at magdasal sa harap ng iskinita. Nagsindi sila ng mga kandila, nagbuhos ng asin sa paligid, at bitbit ang mga anting-anting na sinasabing may kakayahang itaboy ang masasamang espiritu. Habang patuloy silang nagdarasal, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at naramdaman nila na tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Maya-maya, isang mababang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mahina, ngunit naririnig nila sa bawat sulok ng iskinita. Lolo, tulungan niyo po akong makauwi. Napahinto ang lahat. Ang bawat isa ay tila pinipilit na huwag magpadaig sa takot. Ngunit alam nila na iyon ang tinig ng demonyong nagpapanggap na bata. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig. Ngunit patuloy nilang sinasambit ang mga dasal. Pilit na lumalaban sa takot na bumabalot sa kanilang puso. Bigla, mula sa madilim na bahagi ng iskinita, unti-unting lumitaw ang bata. Nakatayo ito sa harap nila. Nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay walang bahid ng inosenteng ngiti tulad ng isang bata. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Tila dalawang balon ng kadiliman na kayang lumamon ng kahit sinong tumitig dito. Lumapit ang bata sa kanila at ang hangin ay tila naging mas mabigat. Mahirap nang huminga at halos hindi makagalaw ang mga matatanda sa kaba. Ang dasal sa kanilang mga labi ay unti-unting humina habang ang bata ay patuloy na lumapit. Ang bawat hakbang ay parang pumupokpok sa kanilang mga dibdib. Natatakot po ba kayo? Bulong ng bata, nagpapanggap, ngunit puno ng pang-uuyam. Ang inyong takot ay aking pagkain. Ang inyong mga lihim, ang inyong mga kasalanan. Dito ako lumalakas. Hindi niyo ako kayang paalisin. Inabot ng bata ang kanyang kamay at itinuro si Mang Turing. Ikaw ang unang naghangat na itaboy ako. Bakit? Dahil alam mo kung sino ako? Hindi ba? Alam mo ang sumpang dala ko. Dahil isa ka rin sa mga itinatagong kasalanan. Sa puntong iyon, nakita ng lahat ang pagngisi ng bata. Isang ngisi na nakakapangilabot. Isang ngisi na nagpapakita ng lahat ng kasamaan at kapuotan sa kanyang anyo. Tila bumukas ang mga mata ni Mang Turing sa isang masalimuot na tanawin. Sa likod ng bata, nakita niya ang anino ng mga kaluluwang sumakabilang buhay dahil sa kanilang sariling mga takot at kasalanan. Ang bawat kaluluwa ay nakasilip mula sa dilim. Nakatitig sa kanya, mga matang puno ng lungkot, galit at pagsisisi. Muling nagsalita ang bata, ngunit ang kanyang tinig ay libo-libong boses ang nagsasalita sa iisang pagkakataon. Ako ang mga ng inyong mga lihim. Hanggang may takot ako. Hanggang may kasalanan. Ako ay mananatili. Hindi ako makakawala. Sa kanyang huling paghinga ng tapang, itinapat ni Mang Turing ang kanyang anting-anting sa bata. At sa kanyang buong lakas ay sinigaw ang huling dasal. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pagbigkas, ang bata ay biglang humalakhak ng napakalakas. Isang halakhak na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga kandila ay isa-isang namatay at ang paligid ay binalot ng dilim. Wala ng ilaw, wala ng liwanag. Tanging ang mga mata ng bawat isa ang nakakita ng kanilang sariling refleksyon sa mga matang madilim ng bata. Sa kanilang isipan ay bumalik ang kanilang mga lihim, ang kanilang mga kasalanan at ang lahat ng bagay na itinago nila. Isa-isang bumigay ang kanilang mga tuhod at bawat isa
ay nabalot ng takot na hindi nila maipaliwanag. Nang magbalik ang liwanag, nagising ang mga tao sa baryo kinabukasan. Wala ni isa man sa kanila ang makapagsalita ng kanilang nasaksihan. Ngunit sa kanilang mga mata ay ang bakas ng takot na hindi mabura. At ang batang yon, walang nakakita sa kanya sa eskinita kinabukasan. Ngunit sa bawat hating gabi, naririnig ng mga tao ang isang malambing na boses sa labas ng kanilang mga bahay. Lolo, ate, kuya, tulungan niyo po akong makauwi. Patuloy ang tawag sa dilig at alam nila ang demonyong bata ay naroon lamang, naghihintay, laging nakangiti at patuloy na magpapalakas sa takot at kasalanan ng mga tao. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.